What's up mga ka-heroes? Welcome back to my channel! So for today videos, for my story for today is all about dahil tayo ay thunders na, kailangan natin ng maging paraan na tayo at marami tayong trabaho, wala na tayong oras sa pagpapaganda, and the same time short budget tayo at wala tayong perang pambili ng pangkulay. So meron po akong paraan na ginagawa. So ito po ay kailangan natin ng magic pentel pen, tsaka syempre suklay. So pag bigla kasi akong umaalis at hindi na maiwasan na tayo ay magkaroon ng puting buhok at maagang pumuti yung buhok ko, at dito na rin ako pumuti yung buhok ko kasi ang sagwa-sagwa niya nandito talaga siya sa harap. So ang ginagawa ko, so meron akong gamit, suklay. So buti na lang dito sa barin hindi umuulan. So ang ginagawa ko, ganyan, yun, kulayan ko yung mga puti-puti. ganyan. Kasi mawala naman yun sa shampoo. Kaya ewan ko kung permanent marker to. So, pero hindi ko to ina-advise sa inyo ha. Ito ay paraan ko lang ha. Baka i-advance nyo. May maanan tayo ng mga doctors, mga experts sa hair. Ganyan lang. Para hindi naman siya, hindi naman siya masagwang tingnan. Ginagano ko siya. Kasi ang aga kong nagkaroon ng puti. So, ang sagwa na, tsaka wala akong panahon magkulay. So, ganyan. Pag mamadali, gaganunin ko lang siya. Ang aga kong pumuti siya, no? Kaya talaga, that's life. Kasi yan talaga pero hindi ko pinagsisihan na ako ay matanda na kasi, yes, I am old but amazing. So, lahat naman tayo napupunta dyan. And I'm so proud na narating ko pa tong ganitong edad. Kaya, ini-enjoy ko na lang kung anong meron pa sa buhay ko. Basta ang wish ko palagi, good health sa lahat. Yun lang, stay safe tayo palagi at good health. Kumain ng mga masusustansyang pagkain. Huwag tayong pikpikan. So, ganyan lang ginagawa. Okay, so, kwento-kwento pa ako yan. Para hindi siya masagwa. Kasi lahat naman tayo talaga tutubuan ng puting buhok. So, lalo na dito, saka, pag namalayo ka sa pamilya, hindi mo mag-isip ka. Mag-isip ka palagi. Lalo na pag may problema sa Pilipinas, perang kailangan. Talagang stress na stress ako kasi ang sahod ko kasi kumbaga nakasegregate na yan. Gutay-gutay na. So, pinaplano ko rin kasi ayaw kong umuwi na katulad ng ibang OFW pagdating sa Pilipinas, yung mga tinulungan, wala na, hindi na nila pinapansin kasi danas ko na yan eh. Pag wala kang pera sa Pilipinas, wala ka na rin. Hindi ka na rin kilala. So, ngayon talagang itong late na ng aking journey sa pag-abroad. Talagang nag-focus ako sa sa insurance ko. Kulang na nga lang St. Peter. So, yun. Doon ako talaga nag-focus talaga ako. Tsaka, darating din ang panahon na matatapos ko rin yung aking bahay. So, solo ko po yan. Mag-isa ko po yung pinundar. Kasi, kailangan talaga natin bilang OFW, kailangan natin mag-focus. Hindi lang tayo laging bigay ng bigay. Ako, bigay ng bigay. Bigay din ako sa, sa sakto lang. Tumulong, hindi naman pangit kasi ito yung kultura natin na tulong tayo ng talong tapos sa sarili natin wala. So, karamihan sa ating ibang OFW tumatanda na, ayun, napupulot na lang kung saan-saan. So, ako talagang, yun yung ko sa sarili ko na, kailangan pagtanda ko, mayroong akong pension, halimbawa. So, yun ang priority ko sa aking pag-abroad. Siyempre, tumulong din ako, kasi ever since talaga tumulong ako sa aking pamilya. Dahil hindi naman kalakihan ang sahod ko. So, yun lang, kung ano yung sahod ko, yun lang din ang binibigay ko. So,
Hindi porkit abroad maraming pera. Lagi niyong tandaan. Yan po ay may iniisip kasi nila, ang dami nilang pera. Hindi. Matagal ako sa abroad, sa totoo lang. Ang una kong sahod, 3,000. Tapos may salary deduction pa ako. Sa tuwing mag-a-abroad ako, may salary deduction ako. Wala. Talagang naranasan ko una 6 months, wala akong sahod. Ganon din sa mga late pag-abroad ko, pagbalik ko. Pero thanks to God, kasi may mga tao talaga na, yung down na down ka na, mayroong biglang darating na tutulong sa iyo. So, yun yung isa po akong anak mahirap. Talagang walang-wala rin yung mga parents ko. So, ang nangyari kaya ako nakapag-abroad, siguro si Lord din pag ang Diyos ang umano sa'yo, gagawa talaga siya ng paraan. Kasi ilang beses na akong down na down, sa totoo lang down ako. First, abroad ko po, walang nangyari. So, bali napunta lang lahat yun sa mga bagay-bagay na walang naipundar. Pangalawang attempt, ganun ulit. Wala ulit. Pangatlo, yun, yung huling sinabi ko na sa sarili ko na hindi na ako titigil sa pagtatrabaho dahil pag tumigil ako, wala lahat. So ngayon nasa huling stage na ng career. Career talaga, no? Dahil tayo ay getting old na rin. So, kailangan natin ng magplano sa ating mga buhay-buhay. Pero, kaya nung ganun ang buhay ko cycle lang Sabi ko nga, pag hindi ka nagtrabaho, stop lahat. So, ang nangyari sa akin, may mga tao talagang instrumento ang Diyos na tutulong sa'yo kahit wala ka na. Talagang lagi ako pag umuwi ako ng Pilipinas, back to zero talaga ako lagi. Pero nung huli na-i-decide ko na sa sarili ko na hindi na ako titigil sa pagtatrabaho. So, nagkwento na pala ako. Ito guys, ito pala yung magic. Ito yung magic mark line. No? Pero hindi ko to ina-advise sa inyo. Ito lang yung pag nagmamadali. Kasi, di ba pag ka ng pangkulay, ang diwa-diwara pa, maliligo ka. So, ang ginagawa ko ganyan lang. So, wala na siya. Mabuti na lang, walang ulan sa barin. Pero magkukulay din ako. So, yan. Pag emergency na may lakad, at wala ka ng panahon, ito, yung magic mark. Pero hindi ko ina-advise, baka may baka merong side effect, wala pa akong alam. Baka merong expert about bakit nila ginamit ko to. Kasi hindi talaga, sabi nga ang pagtanda ay hindi natin mapipigilan. Kaya so yan, 'di ba? Wala na siyang gaanong puti. Yun na lang gagawin natin. Ang kwento-kwento ko no. Ayan lang guys. Ayan na pagtawa. So, may na-enjoy ko lang talaga ang At so nga mga kaheroes. Sa hindi pa nag-subscribe, like, comment na, and follow nyo po ako sa aking mga social media, Maridel M. Descalzota, Chuchi sa TikTok. Sa Instagram ko meron din, pero hindi ko siya ino-open pa. Parang full na kasi yung aking cellphone. So, meron din ako Maridel's Vlog. Follow nyo ako doon. So, itong sa YouTube ko, follow nyo rin ako. Yun guys, yung technique ko wag nyo lang. Kaya tinatawanan nga ako ng aking mga friends. Sabi niya, nalagay ka ng pentel pen. Sabi ko, oo, kasi wala akong panahon magkulay. Pero, baka may side effect. Baka mayroon kayong may mga doctor about hair. Pero wag niyo wag niyo pagayahin. Ito lang yung para tabunan lang yung well, dapat 'di ba mayroon pa sanang black makeup sana na gaganon lang. Wala kasi nakita ko pentel pen itim. So ganyan dahil maitim ang buhok ko, sayang nga ang agang pumuti ng buhok ko. Namana ko yata sa mother ko kasi yung mother ko dito lang naman siya. Okay na yan. So, at least hindi siya masyadong halata, 'di ba?
Yun lang guys, yung aking ah, lalo na sa mga walang pera. Ako hindi nyo ako halata na walang pera eh. Lagi akong pinapositive vibes ko lahat ng buhay ko. Kasi kung iisip ka ng iisip, masisiraan ka ng ulo. Kaya guys, huwag kayong mag-iisip. Pag may iiyak nyo yan minsan, lahat ng kabiguan may solusyon. Yun, ganun lang ang ginagawa ko. Kaya nga isip nila, napaka super yaman ko na. Hindi nila alam na deep inside, lampas pa sa ulo yung babayarin ko. At mag-isa ko lang po tinatapos ang aking pundar. At hindi naman natin hindi natin kaya na biglain ang pagbayad dahil mag-isa ko nga lang. So, yun lang guys, ang daldal ko. So sabi nga, enjoy mo lang sis, enjoy mo lang yung pagbablog. So thank you sa sumusuporta sa akin sa pag-watch ng aking YouTube, sa aking mga social media. Thank you so much. I'm so appreciated. So isa na akong thunders. Pero tanggap ko yun and sabi nga, kahit na tayo matanda na. So, enjoy na lang the rest. And sana may matutunan kayo sa buhay ko na dapat lagi lang tayong positive sa buhay. Huwag mag-isip ng masama. Pero hindi talaga maiwasan yun. Pero kailangan laging positive tayo. Be strong always. Yun yung ano ko sa bilang babae na walang katuwang sa buhay. Maging matatag. Lagi maging matatag. At saka huwag mong iisipin na iniwang ka. Hindi na, magmukmuk ka na lang dyan sa isang tabi. Kailangan, bangon, sabi niya. Kaya natin yan. We're woman power. So, thank you guys for watching. And God bless you all. And shout out sa mga nanonood, sa aking mga friends, sa aking mga super chatter, super fans, super, what you call this? All, thank you so much. God bless you guys. Thank you. Yay!